tunay na pamana hindi laging nakikita sa material na bagay. Minsan, ito'y isang simpleng alaala, isang simpleng bagay na puno ng kwento at pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, ang legacy ay hindi lang iniingatan kundi ipinapasa from generation to generations. Ikaw kaibigan, anong legacy ang iiwan at ipapamana mo? Kapayapaan at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang temang ito. Kung anong legacy ba ang dapat nating ipamana sa ating pamilya. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Habang tumatanda tayo, humihina ang katawan, pero hindi dapat humina ang ating layunin. Madalas kasi iniisip natin na tapos na ang papel natin kapag wala na ang dating lakas. Pero ang totoo, may halaga pa rin ang ating kwento. Lalo na kung maipapasa natin ang aral, pananampalataya at pag-asa sa susunod na henerasyon. Ang tunay na pamana ay hindi lang kung ano ang naabot natin, kundi kung ano ang naiwan natin para sa iba. Ito po ang diwa na itinuro ng kapatid na Hiel sa aklat na Footprints. Basahin natin sa Psalms chapter 71, verse 18. Now, also when I am old and gray-headed, O God, do not forsake me until I declare your strength to this generation, your power to everyone who is to come. Psalms chapter 71, verse 18. David, a young shepherd who took care of his father's flock, was trained in the field fighting bears and lions to become a great warrior, and finally, King of Israel. He was a man of God, sought after his own heart. He was a great servant of God, always seeking God's glory in all of his works. The whole book of Psalms is devoted to praising and exalting God. In the sunset of his life, he testified that God cares for his servants. I was young and now I am old. I have never seen the godly forsaken. He knew that in his old age, if he keeps on serving and trusting God, he will not be forsaken. He will be given the best years of his life even in his old age. And so David rested with his fathers. He had reigned 40 years over Israel, and Solomon, his son, sat on his throne, and his rule was firmly established. He proclaimed the glory of God in his generation. It was a legacy which until now is being remembered. How do you want to be remembered after you pass in this lifetime? What legacy will you leave in your generation? Like David, we should strive to proclaim the glory of the Most High God in this generation, wherever we are in this present world. In death, there will be no more works and no more words that can be done nor said. Do your best to glorify God. Speak your best to exalt the Lord.
Nilakaran mo ang kahirap na daan, ang landas patungo sa iyong kamatayan. Ang krus na kay bigat ay iyong pinasal hanggang sa dulo ng iyong buhay. Di ko lubos maisip kung gaano mo ako inibig sa kabila ng kasalanan, niyakap mo't kinilig. Akong walang kabuluhan ay pinalagahan, inari mong tanging kayamanan. Hanggang sa dulo ng buhay ko, maglilingkod ako, magpupuri sa'yo. O hanggang sa dulo ng buhay ko, sasambahin kita, ikaw lang ang hiling ko. Nilakaran mo ang kahirap na daan, ang landas patungo sa iyong kamatayan. Ang krus na kay bigat ay iyong pinasal hanggang sa dulo ng iyong buhay. Di ko lubos maisip kung gaano mo ako inibig sa kabila ng kasalanan, niyakap mo't kinilig. Akong walang kabuluhan ay pinalagahan, inari mong tanging kayamanan. Hanggang sa dulo ng buhay ko, maglilingkod ako, magpupuri sa'yo. O hanggang sa dulo ng buhay ko, sasambahin kita, ikaw lang ang hiling ko. Kay buti mo, kay palad ko, naging bahagi sa pag-ibig mo, pinubos ng iyong dugo, namatay ka upang mabuhay ako. Hanggang sa dulo ng buhay ko, maglilingkod ako, magpupuri sa'yo. O hanggang sa dulo ng buhay ko, sasambahin kita, ikaw lang ang hiling ko. Sasambahin kita, ikaw lang ang hiling ko. Hanggang sa dulo ng buhay ko. A blessed day to all.
Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang pamana ay hindi nasusukat sa kayamanang iiwan, kundi sa halagang maipapasa. Ang isang mabuting halimbawa, isang aral ng katapatan at isang pusong marunong magmahal. Yan ang tunay na legacy na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Hindi kailanman huli para ipasa ang mabuti. Dahil ang bawat maliit na hakbang ay maaaring maging inspirasyon sa susunod na henerasyon. Halina't pakinggan ang paksang The Legacy na ipaglilingkod sa atin ng Elder Regem sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo rin po na aming mga tagapakinig. Sumatin po palagi ang kapayapaang hatid ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. Have a blessed day. Good morning po sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakayin ay ang pamagat, The Legacy. The Legacy. Ano po ba yung legacy? What is a person's legacy? Ayon po sa diksyonaryo, it is an enduring impact they leave on the world, encompassing their values, achievements, knowledge, and memories that shape future generations. Ito daw po yung mga tumatagal na naging impact natin, na naiwan natin sa mundong ito, maging sa ating mga anak, sa ating pamilya, na bumubuo po ito ng ating naging values, na mga na-achieve natin sa buhay, yung ating mga kaalaman, at yung po mga memories na ating nagawa dahil po sa mabuting paraan ng ating pamumuhay. At yung pong legacy na iyon, yung mga memories na iyon, they can shape the future generations. Ang ating mga anak, ang ating mga apo. Sapagkat nakapag-iwan tayo ng mabuti at tamang legacy. So, ang legacy po, it is more than just material possessions. Kasi yung bahay, yung ari-arian, yun po yung material possession na pwede po nating ipamana sa ating mga anak, maging sa ating mga apo. Pero sabi nga, it is more than just material possession. Pwede pong wisdom yan. Kaalamang galing sa Panginoon na maipamamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, upang ma-inspire po sila to live a better life, na mabuhay na nagbibigay kalawalhatian sa ating Panginoon. So, we are imparting knowledge and wisdom to those people around us sa pamamagitan po ng ating mga naging aksyon, ng ating mga naging desisyon at parampo ng ating pamumuhay. Kaya yung pong legacy na ito, yung pong wisdom, knowledge, mga inspiration na ating nagawa, this reflects who we are. Pinapakita po niyan kung sino talaga tayo at what we stood for. Ano yung mga bagay na ating tinitindigan? May panindigan ba tayo? Tayo ba nanindigan sa tama at matuwid? Honorable ba ang ating pamumuhay? O di ba? Kasi sa mundong ito, di ba? Kinakainan ng masamang sistema ang isip at puso ng tao. May mga tao hindi na po o wala na pong mga paninindigan. Hindi na po nanindigan sa kung anong tama at mabuti. Ang mahalaga sa kanila basta nagkakamal ka ng pera, maginhawa ka, mayaman ka, kahit i-compromise mo yung pananampalataya. Yun po masama o hindi mabuting pamana o legacy na maaari po nating iwan sa ating mga anak. Ang ating pag-uusapan, ano yung mga mabuting legacy, mga bagay na pwede nating maiwan, hindi lang po sa ating pamilya, kundi sa lahat ng tao na nagmamasid sa paraan ng ating pamumuhay. Sabi nga kanina, ano ba yung mga material or professional legacies? Halimbawa, money, property, professional work, discoveries or contributions. Pwede rin po yung mga charity work,
yung mentorship, yung supporting causes. O halimbawa, yung mga causes about yung pong preserving the environment. May mga ganyan, di ba? Nabubuhay para ma-preserve yung environment. Yung iba naman, yung mga human rights lawyers, halimbawa, sila nag-iwan ng legacy to preserve the human rights. Pero ano ba naman yung mga intangible na legacies, yung mga bagay na hindi mo nahahawakan? Pwede pong sabihin, spiritual legacies. Yun po yung values, yung karakter, di po ba? Ito po yung love, yung pong respect, yung pong memories na naiwan natin sa ating loved ones. May iwan sa ating mga loved ones, di ba? Yung pong knowledge, yung pong wisdom, yung faith, yung pananampalataya. Yan po ay mga intangible na legacies na pwede po nating maiwan sa ating mga anak at sa lahat ng tao. So alam nyo, mga kapatid, kahit po gaano kasimple ang ating buhay, kahit po mababa lang ating pinag-aralan, kahit tayo mahirap, pwede po tayo mag-iwan ng napakamahalagang pamana, legacy sa lahat ng tao, lalo na po sa ating pamilya. Lalo ba yung simpleng halimbawa, yung ikaw ay respectful, di ba, bilang tatay. Mamamana yun ng asawa mo na yung mga anak, sila rin yung magiging respectful. Kung ikaw ay faithful sa Panginoon, sa iyong pananampalataya, mamanahin niya ng asawa mo at yung mga anak, maging ng iyong mga apo. O kahit po yung mga simpleng bagay, halimbawa, you are a frugal person, yung frugality, yung pagiging matipid, pwedeng ipamana yan at mabuti yon. Dahil hindi maging waldas ang iyong mga anak, ang iyong mga apo. Di po ba? Yung pong simplicity ng pamumuhay. Isang mabuting legacy po yun. Kahit napakarami mong pera, pero simple ka lang mabuhay. At gusto mong maging blessing ka sa maraming taong nakapaligid sa iyo. Napakagandang legacy. Di po ba? Napakagandang pamana na pwede po nating maiwan sa mundong ito. Kasi po, yun ang mga legacy, they are passed through relationships and experience. Yan po yung naibibigay natin, naipapas natin yan, naibibigay po natin sa pamagitan ng ating relationships, halimbawa, ng mag-asawa. Relationship ninyo bilang magkakapatid. Di ba? At relationship din po bilang magkakapatid sa church, sa congregation. At syempre, sa mga experiences na nangyari sa ating buhay. Paano tayo nabuhay? Paano tayo nagtaguyod bilang tatay? Paano tayo nagtaguyod bilang mga anak? Ano ka dati nung ikay estudyante pa lang? O sa iyong ministry sa church? Paano mo ginaganap ng mabuti o tama ang iyong ministry? Yun po yung mga bagay na ipapasa natin sa lahat ng tao through relationships and experience. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, we don't know when God will call us home. Hindi po natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos para lumisan na sa mundong ito. But we do know that each day, alam po natin araw-araw, it is an opportunity to live a testimony worthy of our faith. Araw-araw po isang pagkakataon para makapag-iwan po tayo ng testimonya ng ating pananampalataya. Hindi natin alam, hindi natin tiyak kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Pero isang bagay ang tiyak natin, araw-araw, pwede po tayo mag-iwan ng magandang testimonya. Magandang halimbawa, isang mabuting legacy, karapat-dapat sa ating pananampalataya. Bilang mga anak po ng Diyos, bilang mga tagasunod ng Panginoon, we must be very careful of our actions and our decisions sapagkat meron pong nakatingin sa atin, meron pong tumitingin sa atin upang tayo maging pattern o maging tularan. Ito po yung matagal ko nang nasasabi. Tayo po bilang mga magulang, tayo po patterns ng ating mga anak, tularan ng ating mga apo, kaya napakamahalaga pong tama at mabuti ang kanilang gagayahin at tutularan sa atin. So be very careful of our actions and decisions. At ano po ba ang mga traits na mahalagang maiwan po natin at maging inspiring legacy natin sa mundong ito? Bumasa po tayo ng ilang talata sa banal na kasulatan. Colossians chapter 3, verses 12 and 13. Anong sabi? Ito po yung ilang mga traits na maaari po nating iwanan
sa ating asawa, sa ating mga anak, at sa lahat ng tao. Put on tender mercies. Ibihis yung tender mercies. Ano ba yon? Pusong mahabagin, kindness, kagandahang loob, humility, siyempre kababaan ng loob, yung pong meekness, kaamuan, long-suffering, yung pong pagpapahinuhod, bearing with one another, yung pong pagtitiisan sa isa't isa, and forgiving one another. Napakaganda pong halimbawa, mga virtues, traits na pwede po nating ipamana sa ating mga anak at sa ating mga taong nakakasalamuha. Ulitin ko po sa Colossians chapter 3 verse 12 to 13. Put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. Kaya alam niyo po, mag-meditate lang po tayo at sikapin po natin maisakbuhayan na sinasabi sa mga talatang ito. Makapag-iwan na po tayo ng napakabuting legacy. Hindi po mababayaran ng salapi. Hindi po mawawala sapagkat tutularan, gagayahin ng ating mga pag-iiwanan. Alam niyo, thinking about one's legacy can give life, meaning and clarify what is most important. Pagka po nag-iisip tayo ng mga pamana, mga iniiwang halimbawa ng isang tao, yun po yung nagbibigay ng kabuluhan sa ating buhay at nagkakaroon po tayo ng clarity o nakaklarify po kung anong tama at mas mahalagang bagay na dapat po nating sikapin. Kaya napakamahalaga talaga ng mabuting pamana, napakamahalaga ng mabuting legacy. At tayo po bilang mga parents, bilang mga individuals, bilang Christians, bilang part of God's kingdom, we must bear in our hearts and our minds that our choices and our actions can inspire future generations. Pinapakamahalaga mga kapatid. Yung pong choices natin, mga decision po natin, yung pong mga actions po natin, it can inspire future generations. And it can shape the kind of life and the kind of world na mai-inherit po, mamamana ng ating mga anak. So napakalaking responsibilidad talaga ang maging magulang, di ba? Napakalaking responsibilidad talaga ang maging Kristiyano, ang maging lingkod ng Panginoon. Pero hindi po malungkot yun, di ba? Isang masayang gawain po ito sapagkat paggawa ng tama at pagbibigay ng halimbawa sapagkat ganun mismo po ang legacy iniwan sa atin ng Panginoon na siya po yung magkatawang tao bilang si Kristo Jesus. Binigyan niya tayo ng mabuting halimbawa upang kanyang tularan. At yung mga halimbawang iyon, ating isakabuhayan at tayo rin maging kagaya ng ating Panginoon, maging mabuting halimbawa sa lahat ng taong nakapaligid sa atin, lalo na po sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating mga anak. So, mga kapatid, it is what we believe and practice that make us Christians. Tandaan po natin yon. It is what we believe and practice that makes us real Christians. Patunayan po natin sa ating mga gawa, maging worthy of emulating ang paraan ng ating pagsasalita, ang ating mga iniisip, lalo na po ang ating mga ginagawa. Meron pong isang pangyayari sa isang pamilya, nagkaroon po ng isang maising tension, brief tension sa isang tahanan. Nagkakagalit yung mag-asawa. At sa pangyayaring iyon, napagsalitaan po ng tatay ng masakit na salita ang kanyang asawa. Pero pagkatapos ng kalang diskusyon, magkaharap sa mesa, nakatingin ang kalang anak, sabi ng tatay, I am sorry. I spoke to you the way I did. And I am ashamed of myself. And sabi po ng tatay sa kanyang asawa, nung kanyang ma-realize na nasaktan niya ang kalooban ng misis niya, I am very sorry. I spoke to you the way I did,
And I am ashamed of myself. Nahiya ako sa sarili ko. At nakita po yon ng kanyang anak. Alam niyo po, sabi ng anak, pagkatapos po ng pangyayaring iyon, yung anak kasi hindi pa po Christian hindi pa nababautismuhan. Nagpunta po siya sa kanyang kwarto at siya po ay lumuhod at nanalangin sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, salamat po sa tatay na katulad ng tatay ko. Make me more like him. Gawin mo akong kagaya ng tatay ko. At alam niyo po yung batang iyon, naging pastor. Sapagkat kinakitaan niya ng humility ang tatay niya. Nakita niyang kababaan ng loob at yung pong buong pusong paghingi ng tawad sa pinagkasalahan. Mga kapatid, napakagandang halimbawa po na magagawa natin to sa lahat ng tao. Kapag ka po tayo nabubuhay sa mundong ito, sikapin natin makapag-iwan na napakamabuting halimbawa sa ating kapwa, lalo na po sa ating mga anak at sa ating mga apo. Tandaan po natin, ang buhay po ng isang tunay na Kristiyano, isang lingkod ng Panginoon, is like lighthouses. Kagaya po yun ng mga lighthouses. Ano ba function ng lighthouses? Yan po yung nagbibigay direksyon sa mga barko, sa kadiliman, sa panahong gabi. Ang lighthouses po, wala pong busina yan. They blow no horns, walang busina. They only shine. Nagpapakita lang po ng liwanag. Alam niyo po, ang taong nagbabanal, ang taong nais mag-iwan ng magandang legacy is like a lighthouse. He is living a holy life that will produce the deepest impressions. Mga kapatid, mga kaibigan, let us make our lives like this. Let us live a holy life that will produce the deepest impression na pwede po nilang makilala ang tunay nating pananampalataya upang mailapit natin sila sa ating Panginoon at maging mabuting pattern po tayo at mabuting halimbawa sa lahat ng tao, lalo na po sa ating mga anak. Mga kapatid, yan po ang ating kabanal-banalang pananampalataya. At sa huli mga kapatid, let us always rejoice sapagkat hanggang ngayong buhay pa tayo, binibigyan po tayo ng chance ng Panginoon to make yung pong mabuting legacy o may pamamana sa ating mga anak at sa lahat ng tao. And let us always pray to the Lord na sana nga ang ating buhay sa mundong ito ay maging mabuting halimbawa sa nakakakita sa atin, lalo na sa ating mga kamag-anak. At lagi po tayong magiging mapagpasalamat sapagkat ang Diyos ay laging nandyan upang tayo po'y alalayan, upang tayo po'y turuan na makapag-iwan ng magandang legacy o pamana sa kanginuman. Pagpala po sa atin ang mga bagay na ito, magmula ngayon at magpakilanman. Kaya mga kaibigan, kung meron man tayong pwedeng maipamana sa ating pamilya, anak o apo, ay yung ating pananampalataya. Yan ang legacy na makakasigurado tayong hindi maluluma, hindi masisira, at kahit kailan na hindi mananakaw. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa programang ito. Sana palagi niyo po kaming samahan at suportahan para makapag-serve pa kami sa marami pang pagkakataon. Bago po tayo magtapos, manalangin po tayo at iukol natin ang panalangin sa maghapong ito na ating lalakaran upang tiyak po maranasan natin ang patuloy na pagtatagumpay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa panibagong umaga. Salamat sa panibagong pagkakataon para makapaglingkod. Salamat sa paggabay mo sapagkat kalooban mo ang itinatanghal ng programang ito. At sumasampalataya kami, Ama, kung ito ang madarama sa mga tumatangkilik nito. Tiyak, hindi nila nanaisin na sila lang ang makinabang, kundi makinabang din ang lahat ng mahalagang tao sa kanilang buhay. Maging ang hindi nila mga kakilala. Panginoon, salamat sa napakahalagang aral na ito. Tulungan mo sana kami na mabigyan namin ng sapat at nararapat na pagpapahalaga ang unang dapat naming ingatan na maaari naming maipamana. Ito'y walang iba
kundi ang aming pananampalataya. Salamat din kung dahil sa pananampalatayang ito'y magkaroon kami ng mga karagdagang ipapamana sa lahat ng mahal namin sa buhay. Subalit, huwag naming kalimutan, ang pamanang pananampalataya, hindi kukupas, hindi masisira, at maaaring pakinabangan ng kahit sa mga susunod pang henerasyon. Tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy naming magawa ang kalooban mo. Manatili kami sa kababaan ng kalooban na makapaglingkod sa aming kapwa. At magawa namin ito ng mas higit pa kaysa sa dati. Sumasampalataya kami. Kasama ng kapatiran ay maibahagi ang napakahalagang aral na ito. Dalangin namin ang lahat sa iyo, maging ang maghapon na aming lalakaran. Baunin namin at maging inspirasyon ang mga aral na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.